tagaktak ng pounds. Di namin alintana masasaktan, madadapa pangako ay tatayo. Walang uuwi na, nakayuko na maglayatay. Sa bolang binigay, hindi na naging batang pasaway. Dahil sa larong ito, pangarap sinimulan ako, Bicol Cup. Di ka aatrasa sa basikulan, maraming natutunan. Pagkakaibigan, disiplina ang gabay. Sa hamon ng court, puso'y naging matibay. Lakas at galing lahat ibinigay. Terminado puro bless, huwag lang sumablay. Simula pagkabata, basketball na ang laro. Kahit na minsan, wala namang trofeo. Salamat na kilala, tinama ko ang snow. Malinis na laro, binigay sa publiko. Paglabas sa court, pwedeng maging amigo. Walang tatalo sa disiplinado. Lahat kami ay sumasaludo. Siya ako, ikaw, tayo ay Bicolano dito pa lang. Panalo na tayo, isigaw natin. Ako, Bicol, isigaw natin. Ako, Bicol. Ako, Bicol Cup, ito ay atin. Sa court, ipakita ang iyong galing. Ako, Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Marhay na Banggi, mga kasurog, Marhay na Banggi, Bicolandia. This is your Ako Bicol Cup, Camarines Sur, brought to you by Congressman Zaldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. We would like to welcome you dito sa ating napakagandang venue sa San Fernando Municipal Covered Courts para ibigay sa inyo ang first game nitong double headers dito sa ating bigate na round 2 dito sa ating tournament. Now, before we go there, let's have a recap. Coach, nagsimula na nga itong bigati na to. And kahapon, nagkaroon tayo ng laro sa Sangay. We're in ang ganda ng laban ng Milaor versus Lupi, di ba Coach? Yes, Coach. So yung bakbakang Milaor versus Lupi, down to the wire siya. So nagkatalo-talo ng last 3 minutes or 2 minutes on the game with Lupi being victorious, led by Layosa, and di naman nagpamaya yung Milaor doon. Kaso nga lang, naig coach na mayagpag yung youth versus veteran ng Milaor. Kaya sila yung nanalo doon sa first game natin kahapon sa Sangay. Yes, and kitang-kita yung chemistry na pinamalas nitong Team Lupi. And on the second game naman, maganda rin yung naging bakbakan ng Sangay, which is the home team, kalaban itong Team Naga. Ano masasabi mo doon, Coach? So mukhang hindi ako familiar, Coach. So yun na nga, yung bakbakan ng Team Naga at Team Sangay kahapon. Maganda, lalo na yung first half, lumamang pa yung Sangay over Naga, and at the same time, yung punong-puno ng crowd doon. At yung second half naman, nag-overtake na yung Naga because siguro sa tingin ko, on my opinion, as a coach of Team Naga, because of bench factor, kaya nanalo yung Team Naga doon over Team Sangay. Yes, and ngayon naman, inaapagan natin itong magandang bakbaka naman, itong Team Goa, kalaban naman itong Team Kamaligan. Pero bago yan, tingnan muna natin, sino ba yung mga nakapasok sa ating bigatin, Coach Nuki? Yes, nandito na nga tayo sa ating bigatin sa Camarines Sur leg ng itong Ako Bicol Cup. So dito naman sa bracket A, we have Lupi, Milaor, siyempre yung Naga, Sangay at yung Nabwa. Samantalang sa bracket B naman, we have Del Gallego, the home court San Fernando, Kamaligan, Goa na magbabakbakan ngayon at Team Powerhouse na Irga. Yes, and etong mga teams dito sa bigatin talagang napatunayan nila na sila talaga yung cream of the crops pagdating sa mga districts dito sa Camarines Sur. Yes. So, bago ang lahat, partner, kanina pa tayo nagsasalita dito. At kailangan lang namin magpakilala sa inyo. Yes. Ako nga pala, si Coach Peter Barcelon, ang inyong friendly neighborhood commentator. Kasama ang napaka-matipuno, napaka-gwapo at ang yengyaw ng Bicolandia, si Coach Nuki Sabio. Grabe naman sa pakilala. Ako po si Coach Nuki Sabio, ang inyong mga kasama ngayong gabi bilang analyst sa ating double header. Yes, so etong magagandang laban na to, itong first game natin, Goa Kamaligan, ang ganda and very explosive yung mga laro nila. Ano yung sa tingin mo magiging factor para sa both teams para makuha nila yung panalo, Coach Nuki? Well, definitely, simulan natin dito sa Team Goa. Sila yung nagsimula as all-Filipino but dinodominate pa rin nila yung partido area kahit all-Filipino sila. Pero as the league goes on, mukhang na-realize ng management na kailangan natin ng import. So, nakumuha sila ng import, nag-back up sila with Kadir,
isang veteran, si Wawi Kadir, isang veteran sa mga ligang labas, lalo na nag-abroad na din to, I think sa Middle East, Coach. Yes, No, so- nung panahon ko na nasa Dubai ako, matunog na rin to si Wawi Kadir. Oo, tapos may isa pa nga siyang highlights doon sa Goa na halos bumigay magiba yung ring dahil sa kanyang Yes. two-handed slam. So yun naman kasama nito si Kadir, isa pang import nila na magaling din si Parorokan, right, Coach? Yes, si Culber. Culver, yeah, Parorokan na isa Parorokan. ring legit na guard, combo guard ng team Goa na sigurado magpapahirap sa kanilang mga kalaban. Yes. And talking about Culver Parorokan, match up to, Coach, dito sa kay Babap Santa Maria ng Team Kamaligan. Ito yung talagang tinitignan ko kasi parehong veterano, parehong magaling, yung build ng katawan ay pareho. So napaka-exciting kung sino yung sa kanila, yung pagka-veterano at yung utak nila sa laro, partner, makikita natin ngayon dito. Yes, at Siyempre, mga floor generals talaga yes, to. mga floor general at mga veterano yan sa MPBL at ang mga liga sa Manila, sila talaga yung nakikita dito sa mga nag-idolize nga sila ng ibang local players dito kasi nga talaga ang quality at magagaling. Siyempre naman, di magpapahuli ang lagi nagbe-best player sa kanila, si kanilang Kobe Bryant Yes. Pableo. Yun, ang very athletic nila na forward and minsan wing, nagko-combo guard nil. All around din yan, yung Kobe Bryant Pableo na yan. Hindi mo yan pwedeng iwan, Coach, kasi labas, loob ang laro niyan. Yes, and yung pinakita nga nung Kadir, nung first game niya na halos masira niya na nga yung ring, nandun din ito si Pableo, isa rin tong Slamma Jama boy. Yes. Na nag-i-Spider-Man pa nga to na dunk nung laban nila, kalaban yung Bonbon. Kaya nga, I can jump out of the building, sinasabi nga niyan. So, makikita natin kung mga bakbakan ng dalawa ito, si Kadir at si Kobe Bryant Pableo, kung makakapag-Slamma Jama ulit sila dito at inaabangan niya ng crowd. Yes, and indeed, very unpredictable itong matchup na to. And bago ang lahat, puntahan muna natin ang ating napakagandang courtside reporter para sa kanyang report and interview sa mga coaches ng both teams. Miss Carmela, pasok. Maraming salamat Coach Nuki and Coach Peter at magandang gabi sa inyo mga kasurog. This is Carmela Hernandez, your courtside reporter for tonight. And right now, nasa second day na nga tayo ng ating quarterfinals and another two matchups ang mapapanood natin ngayon mga kasurog. Our first game is Kamaligan versus Goa and presently we have here with me the coaches of both teams. Unahin muna natin ang Team Kamaligan na si Head Coach Brian Ayo. Ayan Coach, magandang gabi. So Coach, how does it feel that your team, which is the Team Kamaligan, ay kabilang sa bigatin at ngayon ay sasabak na sa ating quarterfinals? What are your plans and strategies para dito? We're thankful na nakapasok kami sa quarterfinals and we expect, lalo na sa bracket namin, malalakas yung kalaban. So we will always go all out sa mga games and mga game preparations namin. Ayan, Coach, meron ka bang gustong pasalamatan or shoutout? Shoutout sa kay Coach Winston Janela ng Catanduanes and my NCF Tigers family, Coach Momo na nasa Legazpi ngayon. See you tomorrow and my players and my family. Thank you. Ayan, Coach, thank you. All right, ngayon dito naman sa Team Goa, we have Coach Loan Romero. Coach, magandang gabi. Kamusta naman po kayo ngayon? Medyo pagod kasi medyo malayo yung biyahe namin eh. May isang oras lampas makarating yan dito. Ayan. So, Coach, before we start this matchup, matanong ko lang din po kayo, how are you feeling right now? Is there any pressure? Are you happy? Or what do you feel about bigatin and what is your, ano ba yung baon nyo dito sa ating quarterfinals? Una-una, very thankful kami na nakapasok dito kahit top 2 nga kami. Twice to beat advantage yung top 1 na gawa namin na makapasok dito. Kaya very thankful at blessed kami. And Coach, meron ka din po bang gustong pasalamatan o yung shoutout? Go ahead. Siyempre, salamat dun sa lahat ng Goaenyos na sumusuporta sa amin. Maging sa live man o sa nandito mismo sa venue nanonood. Kay Mayor Marcel Pan, Vice Mayor Pidong Ginsaga. At sa lahat ng SB members ng Goa. Kay Attorney Francis Padua Pacpica. Kasi yung mga ibang sponsors namin na yun lang. At yung shoutout pala dun sa dalawa kong anak na babae na nanonood sa bahay.
That's it. Maraming salamat po, coaches. And yan na nga mga kasurog. We already heard the coaches of the both teams. Kaya mga kasurog, stay tuned dahil magsisimula pa lamang ang mga bakbakan. And you can also watch us at Kubicol Portlist page, at Kubicol Online TV, sa page ni Representative Zaldico, and also in our YouTube account, at Kubicol Cup. Kaya let's not take this any longer. Take it away, Coach Nuki and Coach Peter. Maraming salamat sa ating courtside reporter na si Carmela. Pag-usapan naman natin yung mga bigating players dito sa larong ito. Kasi alam natin na may mga player tayo na tinatawag natin mga ace players. Yung mga tipong bumubuhat ng laro na sila ang pinagkakatiwalaan during big games. Sino-sino ba itong mga bigating players natin dito sa Siyempre naman, Coach, kakabanggit ko lang kanina, unahin natin itong Team Kamaligan. Kobe Bryant Pableo ang tinatawag natin ditong Pinoy Mamba. Averaging lang naman, partner, 77% sa kanyang 2-point average, 33% sa kanyang 3-point average, 62% sa kanyang free throw average, 1.7 assists per game, 5.3 rebounds per game, and 18 points per game. Ito si the Pinoy Mamba. Oo, talagang pala talaga to. Matindi, Coach. Matindi. Sa Goa naman. Sa Goa naman, Coach, we have the silencer, Rafael Vivares, with 59% sa kanyang 2-point average, 44% sa kanyang 3-point average, 59% sa kanyang free throw average, and 3.8 naman sa kanyang assist. We have 4.8 rebounds per game, and mas mataas to, partner, ng konti, 20 points ang average niya per game. Yes, and basketball is a team sport. So, hindi lang isa o dalawang player ang talaga naglalaro and makakakuha ng panalo. Tingnan naman natin yung sa dalawang komponan, ang kanilang mga team averages sa partner. Coach, ano ba yung mga averages ng Kamaligan and Goa? Yun, so sa Kamaligan naman, overall sa kanilang team, as an average, we have 62% sa Team Kamaligan sa kanilang 2-point average, 35% sa kanilang 3 points, 62% sa kanilang free throw, 15.9 sa kanilang offensive rebounds, 29.3 sa kanilang defensive rebounds, 17.4 sa kanilang assist, 11.9 steals per game, and 4.3 blocks per game. Yun. Tala, Yun, partner. ang tataas nito, Coach. Ang tataas ng para sa isang high intensity games, Yes. matataas itong mga average na to and hindi nagkakalayo. Pwera na lang doon sa offensive rebounds, which is makikita natin yung length and athleticism na ipapamalas dun sa ganong klaseng mga stats. Yes. So, ayan, partner, ang mga stats, ang ating dalawang kuponan, di na natin papatagalin ito. Simulan na natin ang ating bigatin quarter playoffs right now. Marhay na Banggi, Bicolandia! This is your 36th day of Ako Bicol Cup Camarines Sur, brought to you by Congressman Zaldico at ng Ako Bicol Party List. Kakabang na, kasurog pa! We welcome you, ladies and gentlemen, inside the Municipal Covered Court of San Fernando for our double-header matchups in our quarterfinals. For our first game, we will be having Team Kamaligan versus Team Goa. For the starters, let me introduce this first five of Team Kamaligan, starting with a power forward wearing jersey number 12, Jexter Tolentino. Next in line, we have jersey number 16, the point guard, we have Marjon Parte. And one of the centers of the team, wearing jersey number 13, we have Samuel Ignacio. Wearing jersey number 25, the shooting guard, we have Mark Lester Santa Maria. And to complete the first five for Team Kamaligan, we have the shooting forward, wearing jersey number 24, Kobe Bryant Pableo. And for the starters, for the opposing team, the Team Goa, we have
team wearing jersey number 23, we have Wawi Kadir. The point guard in jersey number 24, we have Brian Lozada. And to complete the starters for Team Goa, we have the point guard, jersey number 28, Gilbert Caroruro. And officiating officials for this ball game are, we have the crew chief, Jomar Gorom, the umpire 1, Bunanong Chumachera, and umpire 2, Sir Dennis Mendoza. This is your Ako Bicol Cup Camarines Sur Atin Talk! And again, Marhay na Banggi, Bicolandia. This is going to be the tip-off para sa ating first game ngayong gabi. Coach Nuki, isang malamig na gabi uli sa iyo. Yes, Coach Peter, papainitin yan ang larong ito ngayong gabi. Oh, and unang possession, nakuha nitong Team Kamaligan with Santa Maria with the ball. But before that, may konting jitters lang tayo dito sa ating venue. And makikita mo, Coach, madaming tao ang nanonood and excited para dito sa ating bigatin na second round nitong Ako Bicol Cup. Oo naman, bigatin double header for today dito sa bayan ng San Fernando, covered court. So, yung mga nandyan pa rin sa bahay, lalo kung nandito lang naman kayo sa San Fernando, punta na kayo dito para mapanood nyo ng live action. At syempre naman, yung mga nanonood sa live stream namin, huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel at Ako Bicol Cup TV. Meron na din kami, Coach, TikTok. Diba, Coach? Yes. And sa Facebook, Representative Zaldico na Oo nga Facebook. pala. Oo, Ako Bicol Cup TV. Syempre naman, itong napakagandang liga natin ay brought to us by Congressman Zaldico at syempre Ako Bicol Cup Party List. Katabang na, kasurog pa. Ayun, and unang tira nito ni Babap Santa Maria, nagmintes, offensive rebound ni Barte, back to Santa Maria, naghahanap ng papasahan, second shot, wala, malamig. Ignacio with another offensive rebound na pag-usapan natin kanina na maganda ang offensive rebounding nitong Team Kamaligan, and ito na nga. Mataas, Coach, 62% ang kanilang offensive rebound. Ayun na, pinapakita na. And ito na, bola ng Goa, Vebares, binigay kay Consi Pan! Binutas ng kanyang 2 points. And that 3 points is brought to us by BCB's Bay. Yes, napakaganda ng lugar na yan. Siyempre naman. Coach, and isang beses pala ako nakapunta dyan, and enjoy na enjoy Ako tayo. never, Coach, never pa. Bika naman. Baka naman. Shoutout pala sa ating napakagwapong commissioner, si Commissioner Lloyd at si kanyang kapatid, si Ino Rivera. Yes. And eto, mukhang nahirapan itong si Tolentino doon sa ilalim. Pero nakakuha siya ng foul. Nagpapakita na nga ako sa kanilang gila, sa kanilang offensive rebounding itong Team Kamaligan dito. Parang hindi nila hinahayaan na matapos ang possession na wala silang maayos na tira. Ito si Tolentino, partner, mapapansin mo, malaki to. Pero yung agility niya for his size is somewhat notable kumpara doon sa mga nakikita nating ibang mga players. Oo, so yung nga, si Tolentino pa lang at yung iba nilang players dito have the length talaga. So sa tingin ko, kailangan ng matitinding box out dito gagawin ng Team Goa. Yes, and hindi pa sila nakakaroon ng ganyang klaseng kalaban. And yung tira nga ni Wawi Kadir, Mintes, ngayon na kay Kobe. And muntik lang mag-turnover, nakuha ni Babap. Babap with that beautiful move. Iba ang hesitation move nitong si Santa Maria. Yes. And Ignacio, may tira yan sa ganyang Tawag natin doon, super set shot. Yes. Akala mo lang hindi papasok, pero very potent and very deadly. And eto na. Partida pa, hindi tumalon, Coach. Oo. Vivares binigay kay Lozada, back to Pan. Pan with another shot. Ayun, 3 points! Same place, Yes. same result, partner. Siyempre, yung 3 points na yun, batid sa atin ang Hotel St. Ellis. Yes, yung kanina 2 points lang pala, partner. 2 Kasi points. nag-step, ngayon, nasipat at nasukat niya na. Ayun na. Pableo, bumawi with his own 3 points. Tinuro pa yung bantay niya. Sabi, 3 para yun. Yes. Kaya dito kay number 28 ng Goa na si Karurukan. Culver Karurukan.
Iba din talaga ang angas itong si Kobe Bryant Pambleo, partner. Okay, so nag-initiate ng pick and roll to si Karurukan. Binigay kay Pan. Good fake and another shot for Michael Pan. Wala. And Kadir with that offensive rebound. Another offensive rebound. Nakuha naman ni Vivares. Iba din ng pinapakitang offensive rebounding nito, coach. Timing lang yung Vivares. Yes, and they don't have the length. Yung timing. Timing yung naman. ginamit nila. And Kobe Bryant binigay kay Tolentino. Hinulog na lang. Partner. Basic na lang doon, partner, sa ilalim. Oh, parang mga 15 years ago, yung teammate ko sa Ateneo dati, number 7, gano'n na gano'n din yung move. Si teammate na Herson Warlen. Magaling yun, lalo na pag nasa ilalim na. Yes, and hindi nila alam, nag-PBA yun. So, ngayon, back to the ball game. Ito si Santa Maria, nagtitimon na. Binigay ngayon kay Tolentino. Tolentino! Ibang klase partner itong pamaligan na mahirap silang kalaban kasi lahat tumitira sa labas. Ito Hindi mo na alam. Yung babantayan mo dito kahit malaki, maliit, titirahan ka sa labas. So, eto na si Losada with his own jump shot. Wala. Rebound by Marjon Barde. Barde ngayon, naghahanap ng papasahan. Binigay kay Ignacio with that jumper. Open. Wala. Offensive rebound by Tolentino. Supalpal. Nito ni Consi. Michael Pan. Karurukan ngayon with that crossover. And there was a foul. Ang na gandang tinawag. timing nung supalpal doon ni Consi Pan. Napakaganda kasi ang late niya lang pero na-timing niya sa likod si Tolentino. Pero Tolentino naman kasi, coach, binaba pa yung bola. I-rebound niya na sa taas. Ipapalo up na lang. Yes, and that is the fundamentals na itinuturo sa atin ng ngayon sa mga new age, new generation ng mga players na pag malaki ka, wag mo nang ibaba yung bola. Yan. So malaking responsibilidad ng mga current coaches, young generation coaches. Ito ngayon, Iduasa binigay kay Karurukan. Karurukan, pass to Vivares with that shot. No good, a rebound. Nakuha ngayon ang bagong pasok na si Aquino. Energetic tong taong to, Coach Nuki. Si Bimbi Aquino ang tinatawag natin dyan. Yes, and with that, si Ignacio, ayan na naman. Perimeter jump shot na kailangan nilang mapigilan yung ganyan. Oo, basic lang sila dito ni Ignacio. Hindi na nila Perimeter. mapapansin na iniiwan na sila. What a nice pass, partner. Galing doon kay Karurukan, papunta kay Neduasa. Hindi nila nakita yung very quick bounce pass. Yes, and itong si Neduasa, one of the veterans na dating nag-suit up for UNC during the early 2000s. Yes. And the energetic Aquino, no good. Rebound, nakuha ni Karurukan. Karurukan ngayon, crossing over, binigay kay Vivares. Vivares! And one! Grabe, partner, yung sequence na yun. Galing kay Karurukan. May traffic sa gitna. Wala akong pakialam. Dire-diretso. Tapos, andun na yung Vivares. Nag-aabang na lang. May kasama pang foul. Ito yung sinasabi natin, yung build nung Karurukan sa anong Babap Santa Maria. Oo, coach. We leave it to the hype. Kaya Yes. dito lang kayo. Bakbakan to. 4 na quarter ang i-enjoy natin, partner. Yes, and Santa Maria with a rebound dun sa miss ni Vivares. Santa Maria babawi. No good. Tapika, nakuha pa rin ang kamaligan. Ang pinakamaliit na si Marjon Barde. Kaso, stepping on the line. Gumalaw yung linya, partner. Sabi ni referee, Sumachera. Yes. And eto na naman, si Karurukan. Slow start lang to si Karurukan no? Pero pag pag nag-accelerate, iba din. Ayan na nga, partner. Pinakitaan ka na naman. Kakasabi mo lang, on cue, right on cue. Yes. Pinakitaan tayo ng kanyang zigzag move. Santa Maria babawi. No good. Aquino with that offensive rebound. That's their 6th offensive rebound already in the first quarter pa lang, partner. Oo, talagang magpapading to ng stats pagdating sa rebounds. Kaya nga talaga, 62% talaga na katalang average sila. Ataas nun. Yes. And ito, tira, wala. Nakuha ngayon ni Ignacio, binigay kay Santa Maria. Santa Maria ngayon, nagbababa ng bola. One-on-one sila ni Karurukan. And no good sa kanyang coast-to-coast. Karurukan ngayon with the ball. Binangga ni Barte. Karurukan pa rin. All the way. No good. Offensive rebound. And stepping na
Yung partner, I stands corrected with the white icing. Yung free throw average, yung sinasabi ko kanina pa, pero they have offensive rebounds of 15.9 per game. Almost 16. Pero ngayon, partner, almost mangangalahati na sila with 6 offensive rebounds. Doon pa lang sa first quarter, we have 3 minutes and 41 seconds remaining in just the first quarter of this action. Oo, and dito na dapat papasok yung mga adjustments not only ng coach, pati ng mga players. Kaya nakikita nga natin, di ba? Hindi na nila kinukuha yung bola, tinatapik na ng Team Goa Oo, yung bola sa kanilang mga very kampo. smart move. Yes, and Barde, turnover, nakuha ngayon ni Padua kay Pan. Pan, 3-on-2, binigay kay Nidwasa. Nidwasa, kinaliwa pa, no good. And another stepping violation. Mukhang magalawang linya dito sa San Magalawang linya, Fernando, oo. partner. Nakikita kaagad ng ating mga referees kapag nakakatapak sa linya, gumagalaw. Yes. And Marjon Barde ngayon, binigay kay Santa Maria on that post-up between Pableo Ayan si and Pinoy Mamba, Nidwasa. coach. Yes, Pinoy Mamba. Sinagasaan. And Santa Maria cleaning it up with an offensive rebound and a putback. Another offensive rebound para dito sa Team Kamaligan. And mahihirapan itong Goa, makahabol kung laging ganun, pinapabayaan nila. Karurukan with that step back. Kaboom! For Karurukan. Ibang bata to, veteranong-veterano. Yung build ng katawan, di mo kalain na kaya niyang gumalaw ng mga ganun eh. Yes, bumibilip ka na ba, partner? Yes, partner, pinapabili. Ano, fan, partner. And no good ang tira nito ni Santa Maria with another offensive rebound again by dito kay Bimby Aquino. Ito ngayon, setting up si Barde, binigay kay Santa Maria. Post up kay Kobe Bryant with that turn and with the layup. Ang gandang quick spin move nun, partner, ni Kobe Bryant, ni the Pinoy Mamba. Yes, and as a coach that specializes in training big man, it seems to be parang lost art na, Yes. coach, yung mga moves ng big man. And it's good to see na si Pableo nagpapakita pa ng fundamentals. Yes, coach. Not only Pableo, I'm very thankful na pumuposte itong mga Kamaligan. But not only in Kamaligan, ito naman na Goa pumuposte din. But yun na nga, talking about fundamentals, aanin mo pa yung ang dami yung ginagawang play kung hindi naman lang magiging successful. Ano kaya kung doon na natin i-basic na lang, paposte natin doon sa big man kasi baka may mismatch or may mismatch nga against smaller defender, doon na natin. Yes, ba't pa natin pahihirapan ng basketball? Coach. In an era now of guards, nakakita tayo ngayon ng bakbakan sa ilalim. Yes, and on that turnover, maganda sana yung naging sequence sa pick and roll. Ang ganda ng pocket pass, nabitawan lang. At partner, pinasok na ang kanilang isang young gun. I think this is only 22, 21 years old, si Himan, partner. Yes. And Pable with that shot and another offensive rebound by Ignacio Linalamon sa Kapos ilalim. yung tira, pero yun na nga, hindi na box out, hindi na tulak sa ilalim, kaya yan, nagugulpi sila sa ilalim. Oo, parang ine-expect na talaga nitong Kamaligan na every time sa kanila yung offensive rebound pag nagmintes. And ayun, Padua binigay ngayon dito kay Bebares with that sidestepping move. Wala. Rebound nakuha ni Himan. Binigay kay Pableo. Pableo starting the break. Pableo all the way. Binigay kay Ignacio with that drop pass. So, nag-try doon si Karurukan makakuha ng offensive rebound pero no whistle from ating referee kaya buwelong-buwelo yun, basket doon. Yes, and that's a very smart move for a guard to try to look for an offensive foul sa ganong klaseng sitwasyon. And Bebares ngayon, binigay kay Rico. Rico on that baseline drive and there's a foul on Mr. Pure Energy. Ang gustong-gusto ko, partner, nakikita dito yung pisikalan ni Gino Padua at itong si Ignacio dito sa ilalim, nagkakabakbakan sa selyuhan sa ilalim. Naglalambingan, Naglalambingan. Masahe lang. Gandang mga masahe yan. Yes. And ito maganda sa very competitive basketball. And ayun, May natawagan. hawak sa ilalim. Another foul called on jersey number 24. Ang ganda ng seal na yun. Maganda. Second personal. Very basic yung ginawang seal doon ni Gino Padua. And Kaya very natawagan. very good na nabigyan talaga yung big man. Yes. Na-reward. Na reward. Oo. Kasi makakapagod mag-seal sa myself. Training big man, nakakapagod mag-seal dyan, mag-rim run, tapos hindi ka bibigyan ng guards mo. So, napakaganda recognition noon na ginawa. Yes, and there's an elevator screen na binigay during that
inbound, pero offensive foul ang tinawag sa Kay Nedwasa, partner, doon sa pick na binigay ni Bimbi Aquino, tinulak niya apan na tagtagos ni itong si Vivares, tinulak niya yung screen na binigay ni Aquino kaya natawagan ito si Nedwasa. and very keen yung mga mata nitong mga referees Siyempre natin. naman, top of the country, para sabihin ko. Hindi lang dito sa Bicol, ang mga referees natin. Yes, and Santa Maria with that shot, no good. Medyo lasma pa, coach, si And nahuli. nahuli yung hawakan ng kamay, yung landian sa ilalim nitong si Ignacio at si number Rico. 4, si Rico ng Goa. Double foul. Nagkakamabutihan na. Yan. Yan ang gusto kong makita. Pero syempre, sport lamang yan. Yes, it's Ganun. okay to play physical. Ang tawag nga natin, battle for position. Yes. Oo. And sa iyong paglalaro, coach, alam ko na ilang beses ka nang nasabak sa mga yung battle for position na yan. Marami akong nakainlaban sa mga kanyang battle of position nung kapanahunan at lagi tayong hindi kompleto ang aking paglalaro nun kung walang technical foul or fourth personal foul or even graduation. Every Yes, game. it's all because of your hustle and your Yes. effort. And alam naman natin na hindi ka madumi maglaro, Yes, coach. as a player, lagi kong nasa mentality na hindi lang naman sa pamamagitan ng pagpupuntos makakatulong ka sa team mo. There's so many aspect ang basketball para makatulong ka bukod sa pagpuntos. Yes, and yung Aquino nga, ganun ang ginagawa. And this time, yung Fragoso with that offensive rebound. And another shot for Fragoso, no good. And Ignacio with that offensive Ayan na. rebound and one. So they have more than 10 offensive rebounds already with 11 seconds point to remaining pa lang sa ating first quarter itong Team Kamaligan. Yes, isipin mo na lang, partner, kung nakuha nila yung defensive rebound as hindi din offensive rebound ng Kamaligan, pwedeng lamang pa. Ito Pwedeng, yung Goa. ayan. So kailangan mag-adjust dito talaga, especially sa rebounding department itong Team Goa. Yes, so Ignacio on the line, shooting one para sa kanyang bonus free throw. And no good. There's a foul on that rebound sequence. Natawagan naman ngayon si Rico. Iba din yung grip, grind na din itong Fragoso na to kasi nasa unahan magbabox out yung Rico pero siya pa rin nakakuha ng offensive rebound doon na naman, offensive rebound na naman at nasa penalty na sila at bibigyan nila si Fragoso ngayon ng dalawa. Libreng free throw. Yes, coach. Yeah. Sisilipin mo yung body composition and yung hulma nito ni Fragoso. Tingnan mo yung shoulder, coach. Buong buo eh. Diretso. Kondisyon ang tawag natin dyan, Parang coach. iniisip ko palang nababangga sa dibdib mo yan. Mukhang ramdam mo yan hanggang bukas. Oo naman. Contrary dito kay Ignacio naman, medyo malaki nga siya pero naman ang smart thinking naman ito at veteranship, ibang-iba din. Baka hindi ka rin basta makakapuwing dito pag yan nakaposisyon na sa ilalim. Yes, and napatunayan na yan sa lahat ng mga liga na nasa lihan ito ni Ignacio. Positioning is the key. So we have 9.4 seconds remaining. Karurukan ngayon, binigay dito kay Padua. Padua, tumira. Wala, offensive rebound. Uy, nasupalpal pa nitong Fragoso. Well contested ng Fragoso at ng Aquino yung rebound doon ni Nedwasa. Yes, so 26-17 ngayon ang score natin. Kamaligan with the lead. Ano ba yung mga nakita mong positive na ginawa nitong Kamaligan? And ano rin ba yung mga positive kung meron man itong sa Goa? Siyempre, unahin natin yung nakakalamang ngayon na team dito, yung Team Kamaligan. Talagang ginagamit nila, coach, yung height is might nila kasi alam nila, warm up pala, nagkakatinginan na. Mukhang makakaungos tayo dito pagdating sa offensive rebounding which they have 15.3% per game. So yun na nga, ginagamit nila yun. Every time they take a shot, yung Team Kamaligan, pumupunta lahat yung mga bigs nila. Hindi lang sinabing bigs, athletic bigs, yung mga pumupunta sa ilalim and forwards. Nakakakuha sila palagi ng offensive rebounds which is more than 10% na more than 10 na ang kanilang nakukuha ang offensive rebound sa first quarter alone, partner. Samantala dito naman sa Team Goa,
At medyo yung una, maganda yung shooting nila. Siguro nga dahil sa maganda rin ang pinapakitang depensa nitong team ng Kamaligan. Napo-frustrate sila at may mga ibang tira sila na mga sorry miss kung tatawagin na buwelo na hindi pa napapasok. Yes, and good analysis, Coach. Also, i-add ko rin yung perimeter shooting ng Kamaligan. Yes. Naging maganda rin yung mga basic shots nito ni Ignacio. Oo, may ano lang. Super set shot na tinatawag natin. Yes. And even nung playing days mo, Coach, maganda rin naman yung super set shots mo. Yes, hindi ko papatalo yung mga super set shot at hook shot natin. And Nedwasa with that offensive rebound, wala naman. Kitang-kita partner ang pahirap na ginagawa ng Kamaligan dito sa Team Goa every time they take a shot. Samantala, tignan muna natin partner yung mga top players natin sa ating first quarter pa lamang. We have Ignacio for Team Kamaligan has already 12 points, 7 rebounds. Hamak-hamakin mo yung brother, Yes. partner, sa first quarter pa lamang yan. And dito naman sa Team Goa, we have Karurukan, Pan, and Vivares. Simulan natin si Karurukan with 5 points, 1 rebound, 1 assist. Ito naman si Pan with 5 points as well. And si Vivares with 4 points, 1 rebound, 1 assist, and 1 steal dito sa kanilang ace player na si Vivares the silencer. So balance din sana yung Oo. scoring. Kaso talagang sa possessions na nakukuha nitong Kamaligan, kaya sila na iiwan. So I think kailangan talaga nila gawa ng paraan para makontrol nitong ang defensive rebound ng Goa. Kailangan nilang maggawa ng paraan para at least makalapit sila dito sa second quarter nito. Yes, yan yung pinakamalaking butas sa laro nitong Goa. Himan ngayon with the ball, binigay kay Santa Maria, which is very cold ngayong laro. And pasa sa ilalim, broken up by Kadir. Rico ngayon, binigay kay Plaza, isa sa mga mabibilis na mga point guards itong si Plaza. Nahuli. Uli. Jersey number 45, Henan. That's his first personal foul and first. Kung napanood mo kahapon, Coach, from the sidelines, yung bilis nung lumabi, etong Plaza, ganun din ang bilis nito. Kabang-abang yan, partner. And Santa Maria ngayon, on that fast break, binigay kay Tolentino, nabitawan ng bola. Tolentino with the ball, binigay kay Himan. Kay Santa Maria, who's still ice cold dito sa larong ito. Aquino with that cut! Orchestrated by Babap Santa Maria, yung pagkat na yun ni Bimbi Aquino. Yes, and Vivares to Plaza. Plaza ngayon, back to Vivares. Vivares with that fake. Vivares binali pa, Nedwasa kay Rico. Hindi na gumamit ng board, partner, si Rico doon. Galing. Yes, so hindi naman sila nag-overpassing doon. Hindi naman, partner, saktong-sakto lang. And Fragoso ngayon nasa gitna, diniretso, wala. And last touch ng team Goa. Substitution for Team Goa. At may substitution tayo dito. At teka muna daw, sabi ni Coach Brian ng team Kamalingan, timeout muna. Ceasefire muna daw, partner, ceasefire. Yes. And rin natin, Coach, ngayon dito sa ating venue, dito sa San Fernando, nakikita natin, pati sa second floor, meron tayong mga... Puno na. Dapat makuna niya ng ating mga magigiting na camera crew. Ano kapuno ngayon itong Team San Yes. Fernando. Hindi pa nga yan, Coach, naglalaro yung kanilang home team na mamaya maglalaro kalaban ng Del Gallego. Yes, and also, itong likod ng bench ng Goa, nakita ko, kasama nila to all the way from Goa. Ayos pala. Nakasama pala yung fan base nila, Coach, dito. All the way, Yes. sabi nga nung Coach kanina, medyo nahirapan daw sila kasi more than 1 hour yung travel time nila papunta dito sa bayan ng San Fernando. Oo, and sinabi niya rin kanina, sa mga nanonood ng live and mga nanonood dito sumusuporta sa amin. And eto na nga sila, yung mga sumusuporta. Running score 30-19, still in favor of Kamaligan. So, bola ngayon ng Kamaligan, with them leading 30-19 with 7 minutes and 50 seconds remaining. Inbound, binigay dito kay Wawa Ayo, balik kay Wawa Ayo to Himan. Alam natin tong si Wawa Ayo is one of the sharpshooters pagdating dito sa Kamsur. Oo, syempre, veterano, product of NCF Tigers. Yes.
And Tolentino with that shot inside. Plaza binigay kay Pan. Pan, muntik ng maagawan. Pero bola stays with Goa. Coach, ano yung masasabi mo dun sa ginagawa ng Goa ngayon na may tira na sila sa labas pero gusto nilang ipasok? Yeah, siguro coach, they want to use the yung foul bet nila na dito kasi yung Team Kamaligan, medyo mga bata din itong mga big man nila, tumatalo sila palagi, baka makakuha ng foul. Yes, and ayun na nga talaga, gusto nila sa ilalim. Dun sa dikdikan na yon kay Rico Tukadir. Himan ngayon na hinaharas ni Plaza kay Tolentino, naagawan ni Rico and there's a foul. So yung Muntik na maka-pass break. Yung Plaza partner parang nag-iintay lang to na parang makapuslit siya ng kanyang pakitang bilis. Yes. Parang hindi nga to Plaza eh. Flash dapat to eh. Yes. Flash Plaza. Oo. Binigay ngayon kay Lozada. Lozada kay Kadir. Kadir inside, no good, and offensive rebound. Ito naman na namamayagpag ngayon dahil wala si Ignacio and si Pableo. Oo, kasi veteranong veterano, alam na alam niya na kung kailan sila magpe-perform, kung kailan yung walang matchup o meron. And Fragoso ngayon, tumira, shooter's roll. Shooter's touch. Maganda na sana yung nagiging opensa ngayon ng Goa, kaso hindi pa rin sila nakakakuha ng mga stops. Oo, coach. So, yan na nga. Plaza ngayon, Plaza pumasok, binigay kay Rico, kay Consi Pan, no good. Bola ngayon ng Kamaligan. So, maganda-ganda partner na pinapakitang rebounding dito ng Team Goa kasi may kahit papano, medyo malas-malas lang nabibitawan nila pero yung offensive rebound, nakakasubok na sila ngayon. Yes, dahil yan sa pagbabalik ni Kadir sa loob. And Barde, kakapasok lang, binutas kagad. The police. Yes, Sir Lionel Barde. Na product din ng NCF. Eto na nga si Plaza. To Kadir. Kadir, nabitawan ng bola. Barde ngayon, binigay kay Fragoso to Himan. Himan serving, binigay kay Ayo. Walang May tulak dito kay Fragoso sa ilalim. walang katakot-takot yung bitaw ng Ayo. Pagkakuha, bitaw kagad. Saka iba din coach yung cross-court pass ng Himan. Yes. Sharp na sharp talaga. And bihira na rin natin makita yan sa mga bata ngayon, sa new generations. Yung mga ganyang klaseng accurate passing. Accurate passing. Kasi ang gusto na nila ngayon, yung mga fancy na mga, di ba, behind the back. Yes. At minsan, kahit hindi naman kailangan at yun nga, magaling nga mag-dribble pero minsan hindi na-apply dun sa totoong laro kung paano talaga i-dribble ng maayos. Masyado silang i-intriga sa highlight culture. Highlight culture ngayon. So sana sa mga batang nanonood ngayon, wala naman masama, manood tayo online kahit nga mga kaming even coaches does our homework as well through online. Kasi yung abundance ng pwede natin matutunan ngayon, hindi naman masama syempre. Pero kailangan pa rin natin i-evaluate sa ating sarili kung applicable ba ito o hindi. Kaya saan ba dito pwedeng gamitin at saan ka pwedeng at hindi gamitin. Yes, kasi isa lang ang bola eh. Oo. Marami ka pa pwedeng ibang gawin para makatulong sa team. Yes. So eto na, bumalik na ang iyong idol. Yes, si Culver Karunukan. Ang ganda ng pasa na yun. Rico for 3. Kaboom! Ang ganda partner, yung pag-receive pa lang ng bola, yung pagkasapanyan ng bola, malamang papasok na yon. Yes. And it all started dun sa drive and dish nito ni Karunukan. Himan, hook pass kay Barde with that short stab sa corner. Wala. Rebound ngayon. Nakuha ni Karunukan naman. Napaka-basic. Walang flashiness. Eto na, Rico with that fake pass to Karurukan. Na-deflect pero nakuha pa rin ni Karurukan ngayon. Ang ganda ng pasa noon. Papunta ay Luzada. Blind pass at ang magandang pasa na yun, coach, brought to us by Hotel Veneza. Oo. Sa Grabe sobrang naman lamig ito. at sa sobrang ganda ng Hotel Venezia, talagang mag-e-enjoy ka. Yes. Eto na ngayon, Himan.
Binigay kay Barde to Ayo, nag-hesitate. Pulls up on that elbow. 2 points. That's a textbook 1 dribble or 2 dribble pull up para dito kay Wawa Ayo. Yes, and alam natin na kapag laro na rin to sa Manila and dati pang nanalo ng 3x3 nung high school pa lang siya. Pan with that good fake and 3! That 3 points was brought to us by Highlands Legazpi. Yes. And unti-unti nakukuha na nila ang rhythm nila. Stops na lang ang kulang. Oh, Nitong samantala, nahuli si Karurukan doon ng hampas doon kay Himan. yes, and mukhang may libreng masahe doon sa loob ng Yun yung gusto natin makita. Oo. So yan partner, ang hirap na mag-officiate ngayon kasi 'di ba, sobrang nag-evolve na yung game, even the players have evolved. So yung challenge sa pag-officiate, 'di ba, hindi lang sa pag-coaching, mas challenging ngayon sa masasabi ko. Yes, and with that, yung Pableo, bumalik na and nagparamdam na kagad. Oh, coach. Kadir! That's easy. Very good inside pass galing doon kay Rico to Kadir. So parang walang depensahan ngayon, no? Partner. Oo nga, coach, parang ang bilis nila nakakapuntos. At yun na, Pableo with that shot. may tawag coach na double foul between Ignacio and Rico. Silang dalawa ulit, coach, nagkakamasahihan doon sa loob. Lambingan moments yon. Yes. And Tingnan natin, coach, kung ika-counted yung jump shot doon ni Pableo. sa iyong mga experience, coach, ano yung mga usual na nangyayari gano'n? Nakakount ba yung tira o... Normally, coach, especially kung nasa out of shooting na or nag-take off na, syempre kailangan dapat i-counted nila yon. At yung away from the ball naman na foul, ibang possession naman yun eh. Yes, and right now, puntahan naman natin ang ating napakagandang courtside reporter na si Carmela. Carmela, pasok. As we can see, mga kasurog, Team Kamaligan is giving us an exemplary game. Grabe yung mga offensive rebounds ng Team Kamaligan, and this thing really helps them to make scores. At nakalipas na nga ang ating first quarter, but up until now, they are leading against Team Goa. At medyo nagiging maalat naman sila sa kanilang mga outside shooting, kaya bumabawi ang Team Kamaligan sa paint area. And in terms of consistency naman, mas gumaganda pa ang kanilang ball rotation at mas nagiging flexible na ang kanilang game plan to maintain their lead in this game. That's the latest update. Back to the panel. Yan, thank you very much, Carmela. And on the line ngayon, itong si Kadir. Kadir. So yun, partner, medyo masama yung follow-through ng free throw dito ni Kadir sa kanyang unang attempt. And magbo-boarding pa. Mag-boarding pa, partner. Mukhang sanay sa hook shot tong si Kadir, kaya nga ganun yung free throw niya. Yes, and Santa Maria, threading the middle, binigay kay Wawa on that 3. No good. Rebound, nakuha ni Consipan. Binigay ngayon kay Karurukan. Karurukan, to Lozada. May pektos pa, partner, yung pasa. Sumabay ka pa. May ibang klase tong si Colbert Karurukan. Lodi. May pektos. Yung pasa, akala ko nga doon sa trailer ipapasa, nandun na pala sa nauna na sa kanya, pinasa eh. Magician with the ball itong si Karurukan. At Pableo on that shot. Wala. Mari-rebound na naman. Napunta uli sa Kamaligan. Ito yung mga sorry na mga chances ng Goa. We have 2 minutes and 7 seconds remaining with 35-42 still Kamaligan with the lead dito sa Team Goa. And hinihintay pa natin pumutok itong si Santa Maria. Minamalas. Naging facilitator siya coach all the time eh. Yes, and Bebares natapikan, nakuha ngayon nito ni Aquino. Very smart natapik doon ni Marjun Barde. Ayan na. And ito na. Narinig tayo. Narinig ka coach, pinakitaan ka, kala mo ha. Sabi sa ni Babab Santa Maria, dito lang ako, huwag kang malikot dyan. Yes, and Karurukan right now, binigay kay Kadir with that hook shot. Napapamangha ako dito sa kay Karurukan at lalo dito kay Kadir yung kanilang mga hook shot na sabihin ko na medyo alanganin kasi malayo pa sa ring eh, pero pasok pa rin. Yes, and eto naman si Kobe Bryant with 3 points.
back-to-back 3 points So dito. back talaga naman si Pinoy Mamba, Kobe Bryant Pableo, kanyang back-to-back na tres. And balik na naman, nasa 11 ang So Kalamaan. every time coach magra-run itong Goa, laging may panagot itong team Kamaligan sa kanilang mini run. Magra-run sila ng I think 4 or 5 kasali yung free throw, tapos sasagutin tulad niyan tira ni Babap Santa Maria at yung dalawa ni Pableo kanina. Eto na. Eto na partner oh. Sus Mario, Joseph hindi pa gumamit ng board. Ayan na, inulit pa. 4 points na yan. Super hook shot. Oo nga. So magaya nga sa extra work ko sa Monday. Yes. Ayan. Oo. At samantala yung Pableo, ayan na ulit. Iba, in and out itong Pableo kasi kaya nga talagang tinawag na Pinoy Mamba. Hindi pa nagpapakita ng slama-jama yan, partner. Maya-maya makikita natin yan. Yes, and alam ko namang inaabangan din yan Oo. ng mga fans natin dito sa San Fernando. Oo. Shout out pala dito kay Bunanong Chumachera, ang napakagwapong referee ng AKB Cup Camarines Sur. Yes, and talaga napakagaling na referee nitong si Bonano. Magaling na, gwapo pa. And back to the ball With game. 1 minute and 15 seconds remaining dito partner sa second quarter. Karurukan ngayon with that fake sa atake, Lozada! Kinaliwa partner pero lefty talaga to si Lozada. Maganda yung body control Oo, ng body control. Lozada. Diba? Kobe! No good. Vivares with that rebound. And Vivares ngayon, tinatakbo. 3 against 3 ngayon. Vivares, cross court kay Pan. Pan, binigay kay Karurukan. Karurukan ngayon, humingi ng screen. Karurukan with that pull-up. Wala. Kadir! Muntik pang makuha yung... Partner skying high doon sa kanyang rebound sana si Kadir. yes, and yun yung mga nakakagulat. Yes. Kala mo pagod na partner tapos bigla pang lilipat na ganun kataas. Oo. And nakakuha ng regalo itong Team Goa. We have 37 seconds remaining na lang dito sa ating second quarter with Kamaligan 48 and 39. Ganda sana ng move ng Karurukan. Oh, kung naghihingi siya doon ng foul si Karurukan. At play goes on. At bola dito ng Kamaligan, milking the clock with 5 seconds differential between shot clock and game clock. And ayun na naman, Santa Maria. Unti-unti na po nabubuhay si Babap Santa Maria. 10 seconds remaining in the first half. 5 seconds, Consipan, binigay kay Kadir. Not the guy you want to shoot that three. That three kasi galing sa pick That's eh. the end of the first half. At medyo hindi niya yun angulo, yung tira na yun. But parang wala nang makuhanan si Consipan doon, kaya nabigay niya na lang yung doon bola. Pero hinihingi niya pa sana for handoff, kaso nagmadali na doon si Wawi Kadir. Oh, and right now it's 50-39 in the half. We will be back for the start of the third quarter, so stay tuned.
Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dako laang ng pagpapasalamat niya mo, dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang kongresman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Dinat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Muraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadapulan ang tabang digdi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
And we are back for the start of the third quarter dito sa ating laban kontra Kamaligan and Goa. Pero bago tayo magsimula, Coach Nuki, ano ba yung mga notable stats na kailangan nating madiscuss para makita ng ating mga viewers kung ano nangyari doon sa first half? Siyempre, unahin natin partner dito sa mga players muna bago dun sa team average. Siyempre, we have for our true to its form, the Pinoy Mamba, Pableo for Kamaligan. 12 points, 1 rebound. Yun ang kanyang average na-perform nung first half. At samantalang dito naman sa Team Goa, we have 2 players who have excelled in the first half. First is Kadir with 8 points, 2 rebounds. And ito naman si Konsi Pan with 8 points, 1 rebound, 1 assist, and 1 block. Pero dito naman ang pinakamabigat, kaya medyo nakalamang ang Kamaligan ngayon ng 11 points doon sa first half, ang team rebounding coach. Unahin natin nitong Goa. They have 3 rebounds and 7 offensive rebounds and 7 defensive rebounds. Total of 10 rebounds only in the first half. Samantalang ito naman Team Kamaligan, they have 14 offensive rebounds with 14 defensive rebounds and a total of 28 rebounds already on the first half alone. Kaya ganito yung naging result ng first half. At sa tingin ko, Coach, masabi ko talo sa sipag or doon sa timing ng bola sa pagre-rebounding itong Team Goa. Yes, and ang laki ng discrepancy na yun, 28 against 10. Yes. At itong Team Kamaligan ay averaging with 15.9 offensive rebounds per game ha. Pero dito, nung first half pa lamang, meron na silang 14 rebounds nung first half. Oo, and nag-average pa sila ng 29 defensive rebounds. Diba? So, total of parang 45 rebounds in total per game ang average nitong Kamaligan. So, ang laki. 45 against dito. So, malapit-lapit na agad, Coach, kasi they have already 28 rebounds. Oo. Dito naman sa Goa, 37? 37 yes. Yung average nila against dito sa 45. Oo, Coach. And ngayon, eto na si Bebares. Inbounds to Romero. First time na makapasok. Itong si Romero. And there's a foul on Parte. Matamukang papalitan doon si Marjon Barde kasi third personal foul niya na yun at mapasok dito si Pitch Alipante para dito sa Team Kamaligan. Ito si Alipante, one of the role players din talaga na very quality. Yes, super. Yan nga, depensa, pinapakita niya na kaagad doon. And Vivares ngayon being hounded pero humingi ng screen. Vivares on that pull-up. No good. Offensive rebound by Nidwasa. Doon yung Nidwasa, partner, hindi lang kumikibo doon sa gilid. And doon naka-offensive rebound na siya. Yes, akala nyo wala. Pero meron. Yes. Ito na, Santa Maria. No good on his shot. And naka-camouflage kasi doon, partner, si Nidwasa. Yes, partner. Pang Kuroko basketball. Walang presence. And Kadir with that jump hook. Harapan. Kadir pa rin. And yun na nga. Paano yung coach? Hook shot na... Super quick hook shot yung ginagawa niya at alam niya kung saan pupunta yung bola. Kaya nakakuha siya doon dalawang offensive rebounds. Yes, and very much needed. Aquino ngayon, nagdalawang isip, tumira. Santa Maria to Ignacio with that basic shot again. Napakasimple, napaka-effective ng basic jump shot nitong si Ignacio. And there's a foul. Nakita yung blocking. Medyo sumabit, Coach, sa bakod ni Babap Santa Maria. Yung paa ni Romero. Pero mukhang veterans move yun. Yes, better to stop the play kasi nga nasa momentum na sila. Eto na, bakbakang Kadir. And Pableo, supalpal. Tinignan pa, Coach, ni Pableo. Si Kadir stare down. Sinupalpal. Uy! Bihira tong fast break na gano'n. Oo. Ignacio. Ham time yun. Akala natin hindi na tumatakbo sa transition. Kayang-kaya pa yan ni Ignacio. Yes. Super strides. Super strides.
Okay, so boundary na sa fast break para kay Ignacio. Next quarter naman. Yes. Balik sa basic jump shot. Yes. Quality. Basic jump shot. Okay, so parang tapos si Ignacio, parang ano na to, Manu Ginobili na to ng ano, Yan. na Kamaligan. Diba? Sayang. Yo, coach, andun na siya sa malapit na. Anyway, yung sipag sana doon ni Bimbi Aquino, mare-reward sana. Nickname niya to, tawagan namin to Bimbi sa kanya, pero ang name talaga yan si Raymart Aquino. Yes. So, masipag talaga yan na bata at former NCF Tigers and as well as USC Greyhounds. Yes, and itong si Aquino, pangalan pa lang, pang-action star na. Yes. Raymart. Enrico with sorry miss on that layup. Ito na naman si Aquino. Aquino, matatawagan siya doon, coach, ng stepping on the line. yes. Aquino. And mukhang hindi nag-agree doon Yes. ang Yung bench ng Kamaligan. yes, and si Coach Brian Ayo Warning, head coach of Team Kamaligan. na warningan ngayon. Actually, yung coaching staff or some of the nandoon sa bench ng Kamaligan yung na-warningan. Pero coach, magiging charge pa din yan sa head coach. Yes, and minsan sa crowd pa nga pag may rowdy na crowd na nacha-charge pa sa head coach. Nakakalain. Uy, saan ka punta? Extremely challenged dito si Vivares, ang kanilang silencer. Ang problema, hindi makapag-silencer ngayon si Vivares kasi nga extremely challenged because of the length nitong Kamaligan. And siya yung na-silence. Siya, tignan natin, coach, may 2 pang quarter para buhayin ang sarili. Yes, and babap ngayon na kinukulit Nini Duasa. Vivares ngayon ang bumantay. Santa Maria na supalpal. Romero ngayon. Medyo na-traffic siya doon, coach, nung pinadaan niya sa nutmeg or sa gitna ng paan nitong si Ignacio. Bumangga siya kay Ignacio kaya hindi niya na nasundan yung bola. Para alam mo yun, partner, pagbangga, dumikit. Dumikit, na-absorb yung puwersa niya. Yes, naubos, partner. Hindi na nakatakbo itong si Romero. And fortunately, hindi naman bumangga giba. Oo, coach. And Pableo ngayon, binigay kay Aquino. Hinulog kay Himan. Balik kay Aquino. And 1. Yun talaga naman si Raymart Bimbi Aquino doon sa kanyang L1. Lumabas pa ko sa dila. Talaga naman. Yes. So coach, mga inside passes dito, mga cutters ng Team Kamaligan ang medyo kailangan ma-check dapat nitong Team Goa. At para naman dito sa Kamaligan at Galdan ng kanilang kino-contest every time may magdadrive dito sa Team Goa. And yun nga yung maganda doon. Nung first half, especially on the first quarter, puro silang mga perimeter itong Kamaligan. Oo. Ngayon, nag-feed naman sila ngayon. Sa ilalim. Ang gandang game plan. Oo. And Romero, hirap na hirap, magbaba ng bola. Binigay kay Vivares, kay Lozada ngayon. Lozada to Vivares. Vivares shoots. Off-balance shot. Binigay kay Kadir. Nagulat shot. Di coach, ganun talaga ang tira ni Kadir. Super quick shot. Hindi yun nagulat, pero ganun talaga ang kanyang panira. Kapos nga lang. Oo. Nagulat yung bola nung lumabas. Yes, nagulat yung bola. Nagkabiglaan lang, partner. Oo. And ito na po, bola ng Kamaligan. So natapos na yung feeling out moments nitong bawat teams na to, and kanya-kanyang mga setups and kanya-kanyang executions na. Yes, we have 6 minutes remaining in the third quarter. Kamaligan still leads Team Goa with 57-43. Pinasok na ko sa bata natin, si Colbert Carurucan. Yes, binigay kay Romero, kay Lozada. Lozada! Nagdalawang isip doon nung nakita si Tolentino. Think once, think twice. Turnover yung inabot doon ni Lozada. Sa tingin mo, hindi sila sanay ng gantong klaseng height ng kalaban? Kasi nung sa District 4, bihira sila makakita ng ganito kararaming matatangkad. Oo, coach, siguro may factor din talaga yun doon sa kanilang division sa partido area.
At di naman sabihin natin, siguro konti yung abundance ng malalaki ng kalaban nila. At siguro may factor din talaga yung length nitong kamaligan dito. Yes, and Kadir right now with that fadeaway hook on a turnaround. Medyo kapos lang. Dalawang tira na ni Kadir doon, kapos. And Himan with that twirling spin cycle. Wala. Ang tira ngayon ni Tolentino, natapik ang bola. Good top kahit paano, coach, dito kay Vibares to stop the play kasi dalawang team kamaligan na naman yung nandun to get the offensive rebound. Yes, and that's a very smart play. And ito na naman yung basic shot ni Ignacio. Nagulat lang siya, biglang may kumontes. Si Kadir. And your boy, Karorokan, nagse-set up ngayon. Akalain mo kung si Karorokan makasalubong mo to sa sentro. Kala mo hindi basketball player. Oo. Pero yan na, pag nang mamama sa ilalim, may ganda pang vision. Diba? Nakita mo kung paano lumusot yung bola na yun? Yes, lumusot na dinukot pa yung pasa sa kanyang kakampi. Grabe. Karorokan, you're the man. So, eto, Santa Maria naman, babawi. No good, a rebound. Tapik ni Himan. And delikado na naman yung Goa doon sa sequence na yon. Oo, coach, kasi nagkukumpulan na naman yung team Kamaligan sa rebounding doon. And right now, 12-point lead. Meron itong Kamaligan and Vibares. Vibares binigay kay Lozada. Lozada hands it off to Vibares. Vibares naghahanap ng papasahan. Shoots, so no good. Yun na nga, partner, sinasabi ko, simula pa lamang ng first quarter, Vibares is having hard time siguro yung pag-adjust niya dito sa length nitong team Kamaligan. Yes, and Santa Maria made them suffer from that poor possession and another turnover. Meron na bang frustration? Oo, coach, kasali na siguro yon doon sa kanilang pagpasa doon, medyo napalakasan. Yes, and to tell us more about dito sa different teams na naglalaro ngayon, let's call on our courtside reporter, Carmela. Pasok. Magandang gabi muli mga kasurog, and as of the moment, nasa second half na nga tayo, and Team Goa ended the first half with 39 points at talaga namang medyo nahihirapan sila in this game. Kanina nga nakausap ko ang isa sa kanilang coaches ng Team Goa at aminado daw sila na medyo nahihirapan sila and they are having a little struggle right now, especially sa defensive rebound. Kaya dinadaan daw nila sa bilis dahil madami daw na advantages ang kanilang opponent, which is the Team Kamaligan. But in terms of shooting naman, nakakatulong ito sa kanila to make scores. Pati na rin ang magandang drop pass sa ilalim ng kanilang mga guards, especially si jersey number 28, GC Karurukan. That's the latest update. Balik sa inyo, Coach Nuki and Coach Peter. Yes, and yun na nga, sabi nga natin kanina, talagang minamama itong Goa pagdating sa rebounding. Because I think in terms of experience, nakakalamang dito ang Team Kamaligan dito sa Team Goa. Except for yung dalawang import ng Team Goa, which is si Karorokan at si Kadir. The rest, I can say, experience nitong Kamaligan versus dito sa Goa. And Himan right now, passes sa Tolentino. Tolentino, supalpal pero nakuha ni Himan yung bola. Pana with the bola right now. Setting up, binigay dito kay Karorokan. Karorokan using that screen ni Padua. And the crossover. And the shot, hindi lang na finish. And hindi sila nakaka-convert. Oh, course, conversion talaga. Kasi nagkakagirian din sa ilalim. At yun na nga, sinagot tayo. That 3 points by Babab Santa Maria brought to you by Hotel Veneza. Yes, and sa tingin ko, partner, from covering yung mga naging games nitong Team Goa, when they are playing in their home court, they have this home court advantage on dun sa mga pabandang tira. No, coach. Ngayon, they're trying to do the pabandang tira, kaso it's a different result. So, malaking factor ba yun? So, yes, coach. At ito nga home court dito sa San Fernando, kung makapapansin nyo dito, kung nandito kayo ngayon, medyo mataas ng konti yung board nila.
compared sa iba. Tapos, yun lang siguro may factor yung familiarity coach nung ring. Kaya ganyan yung nangyayari sa mga tira nila. And during this timeout, may may kailangan tayong tutukan sa nangyayari sa bench nitong team Kamaligan. So may konting discussion lang with crew chief Gorom. Yes, coach, about dun sa last play kasi may nirereklamo dito yung team Kamaligan about dun sa pushing sa ilalim. Pero non-call yun, coach. Kaya after ng timeout, kino-contest yung team Kamaligan. So let's see kung ano yung hatol ng ating mga referees. Yes. So 2 minutes remaining and 25 seconds. Kamaligan now up by 21 points. Dito, ang galing ko talaga sa Pilipino, coach. Dito sa ating ikatatlong yugto. Ng ating double header dito sa Big Ten. Yes, bigatin. Bigatin, yan, bigatin. Feeling ko may katabi akong calculator doon sa sinabi mong yun. Matik naman yan, coach. Easy lang yung mga Filipino subjects natin. Noon pa. And we're back in the ball game. And there was a foul call, a technical foul on Kamaligan for improper bench decor. Yun, tinawagan ng improper bench decor. Ano ba dapat ang ginagawa ng coaches if they really want to challenge or they want to talk to the officials para hindi sila ma-technical? Ang sabi nga niya, partner, during nagpapaliwanag naman yung ating mga butihing referee before mag-start yung game, pinapatawag yung team captain, yung coaches at pinag-uusapan kung ano yung mga dapat na gagawin sa game, yung coaches challenge, yung gesture at siyempre yung pinaka-importante talaga nasambitan ko na nga about yung gesture sa pag-approach sa ating mga referee. Kasi ang referees naman natin hindi naman yan perfect. Normal lang naman, tao din yan, pareho nating mga coaches nakakamali din. So kailangan ang pag-approach, proper gesture para siyempre naman yung pagpapakiusap natin ay ma-entertain naman ng maayos. Okay, so back to the ball game right now. And there's a technical foul again. So mukhang nagkakamabutihan at nagyayakapan na. Hindi, coach, ang natawag siguro second flopping infraction na yun para dun kay Himan. Kaya natawagan na ng technical. Kasi di ba, coach, warningan ka muna sa pag-flopping tapos pag nakitaan ka ulit ay technically ka na ng ating mga referee. Team Kamaligan, 4 team foul. Yes. Okay, so on the line right now si Consi Pan. Matagal-tagal na hinto yung action natin, Coach Pete, kasi nga mga technicals na tatawag nating mga referees. Yun, Consi Pan making his free throw and 19. Ang hinahabol ngayon nitong team Goa. And naagaw pa nitong Tolentino. Himan nakakuha ng foul dito kay Consipal. Oo, nag-duty foul itong team Goa. Siguro alam nila may fouls to give pa sila kasi third pa lang yun. Fourth na ngayon. So ball possession pa rin, inbound plays dito sa ilalim sa may baseline. Yes, and nakita ko yung rim run nung Pragoso doon. Stepping past the line. At magkakaroon tayo, partner, ng substitution dito, si Rico. Papalitan si Vivares. Vivares, partner, at not so impressive game so far in these 3 quarters. Oo. Medyo hirap siya. May mga tira naman siya, partner, na open at same time yung iba contested. Pero yun na nga, yung dating nakikita natin na super aggressive sa mga atake, basket attack, hindi pa natin nakikita dito kay Vivares. Yes, and I think may konting frustrations na kay Vivares ngayon. Especially kung nalalamangan na kayo. Oo. Ang ano mo dyan, ang mentality and emotions mo, you have to keep it in check, di ba, partner? Ganda sana ng plano nun ni Himan at after pick and roll, may kumat dun sa baseline. Kaso nabitawan. And Rico with that shot,
Not enough vitamins. Kala ko, pasok eh. Sumabit sa net eh. Oo. Kala ko ringless. Yung pala, less ring. Oo. So, Santa Maria right now, humihingi. Itong si Kobe Bryant Pableo. Binigay kay Tolentino. Rebound, nakuha pa ni Himan. And unfortunately, napalakas coach yung pasa. Napalakas yung pasa and turnover. Although outbalance na kasi coach si Mando nung pinasa niya, papalabas na siya doon sa corner. Kaya yun, hindi niya na na-estimate masyado yung kanyang pasa. Pabalik doon sa may middle kay Babak Santa Maria. Kung babasahin mo ang body language ng Goa ngayon, ano yung masasabi mo sa kanila? Well, medyo coach, may konting discourage at face value pa lang. I mean, yung the way they approach every possession, every activity dito at yung enthusiasm na tinitignan natin sa player na palaban, medyo nakukulangan ako partner. Yes, parang may delay, may missing dun sa nakasanayan natin. Himan right now, humingi ng screen, going to his right, and Himan pa rin, and nasobrahan sa gigil. Inararo doon ni Himan yung kanyang bantay na si Konsi Pan. Ito, si Ayu Pan. Ito na ngayon, Karurukan right now, ginamit yung screen ni Lozada. Ito, nagkaroon ng switch, Karurukan again. Body sa Kobe Bryant, pero binigay kay Lozada for 3. Shot clock is off, 15 seconds. We have 12 seconds remaining here sa ating third quarter. And Santa Maria right now facilitating. Santa Maria. Kinukulit ni Karurukan. Santa Maria pa rin. And hindi. Magpapasabit sana doon si Santa Maria coach. Dribbling is from his right hand. Which is, siyempre, we know Santa Maria is in left-handed. Kaso wala lang. Alam ng referee yung parang plan ni Santa Maria kaya hindi na nila tinawagan ng foul yun. Yes. And ito, one of my observations coach, sa mga teams na naglalaro dito sa Ako Bicol. Maganda yung naipapakita first quarter, second quarter. Pagdating talaga ng third quarter, doon nagkakaalaman eh. Oo. Doon yung biglang lumalaki. Tingin ko din partner kasi malaking bagay yung bench factor. Pag sinap mo yung, we cannot say na ace player kasi as a coach, wala akong tinatawag na ace player, wala din akong stick na first five. So kailangan dapat, kaya nga kayo team dyan, lalo-lalo dito sa AKB Cup na 13 players lang, di ba? Nasanay tayo ng 15 players. So syempre, when you're called upon your duty, dapat pag pinasok ka dyan, you're ready kasi tinitiwalaan ka ng coach mo na kapag pinalit ka doon sa sinabi niyang first five, ay kailangan mo makapag-perform in order makahelp ka. Yun na nga, sinasabi ko, yung pagtulong sa loob, hindi lang sa pamamagitan ng pagpuntos. Malay mo, kung nasa labas ka, nakikita mo yung kulang ay proper box out, good screen, ball handling. Yun ang pwede mong ipasok dyan na as a team effort naman tayo kung ano yung role na pwede natin maibigay sa team natin. Yes, and isa lang ang bola. You have to do what is necessary para makatulong. Not only scoring, pasa, box out, screens, mga ganyan. So tawagin na natin. Tik na yung coach. Tawagin muna natin coach yung mga top performers. Simula pa ng third quarter that we have for Goa is Kadir already have 10 points and 4 rebounds. Siyempre si Consipan pa rin with 10 points, 1 rebound, 1 assist and 1 block. Dito man samantala si Kobe Bryant, the Bicolano Mamba with 16 points, 4 rebounds, 2 assists and 2 blocks para sa team Kamaligan. Yes, and ito, nakuha ni Padua. So, living up to his billing, itong si Pableo. Yes, talaga naman. Start na tayo ng fourth quarter dito, partner. Kamaligan, led by Pableo, has a 19-point lead right now. Yes, and yun, paunti-unti, makikita mo yung pagyuko ng mga player ng Team Goa habang naglalakad. And
good job. Kudos para dito sa coach ng Goa na still very animated, still very active. And Wawa Ayo with that long range ni Joshua Ayo. Yes, that long bomb. Sometimes nakaka-deflate ng moral yung mga ganong klaseng Oo, coach. At malayo pa yun. Halos isang dipa pa eh. Gandang tapik doon ni Barde. Oo, pero maganda rin sana yung galaw nung Karurukan. Oo. So, Ayo ngayon binigay dito kay Ignacio. Mr. Basic. Yes. And Aquino ngayon. Aquino with that spin. Aquino. Cha-cha-cha. Napasobra lang partner. Oo. Yung kanyang cha-cha ni Bimbi Aquino. We have 8 minutes remaining and 24 seconds dito sa ating ika-4 na yugto. Naging quiet itong si Karurukan in this second half. So right now, he has the ball. Binigay kay Consipan. Muntik nang mabitawan. Nakuha ni Rico ngayon. Rico with a screen of Padua. Rico, challenges that wall of Kamaligan. Pagrosa. Fragoso. Ayan na nga siya. Umatake na naman, coach. Yun. And after that block, ang sipag pang bumaba para i-finish up. Batang-bata. Itong si Fragoso ng Kamaligan. So, Karurukan right now, still on that attack mode, on his jump shot. Yun lang. He has to make his jump shots, his outside shots. Kasi hindi pwedeng puro passing and shiftiness. I wonder, coach, the time when itong si Karurukan na medyo slim or sabihin natin kondisyon yung katawan. What can he bring to the table? Diba? Kasi ngayon medyo may chubby gaming si Karurukan eh. Diba? Pero ganun pa din yung flashy moves niya. Nakakalula. Oo. So, entertainment pa rin. Plus, magandang laro ang pinapakita. Lozada ngayon, binalik kay Vivares. Vivares shoots the 3. No good. Pinabayaan na lang ni Joshua Ayo. So, medyo malamig talaga dito si Vivares. At syempre, ako naman as a coach, bibigyan ko pa din at bibigyan ng chance yan ng player ko kahit malas yan na buong game. Malay natin, pumutok anytime. Yes, and it's a player-coach relationship na talagang nabibuild. And with that, Ayo with his second long bomb dito. So, nagpo-full court trap pa dito, coach, ang Team Kamaligan. Lozada ngayon. Lozada with that left-hand layup. Linamon na, coach. Binakuran pa yung layup. Tarang pinanigurado na. And Ayo right now with the ball. Binigay kay Ignacio with that super fake and that drive. Mr. Basic. Mr. Basic. And eto pa. Nakaagaw. Sila pa yung foul. Si Rico pa yung natawagan ng foul doon kasi hindi siya tumitingin sa kanyang side mirror nung papasahan na siya nung inbounder. Kaya yun, nagulangan pa siya doon ni Bimbi Aquino. Yes, and grabe talagang energy na pinapakita. Quality itong si Aquino. So, para baliktad pa nga, coach, lamang na lamang yung Kamaligan dito pero sila pa yung may never say die attitude. Yes, I think this is parang sabi nga ni Sir Chano Morano, it's sending a message. Yeah, I agree, coach. So, iba-iba kasi yan na sistema pag coach ka. Minsan, you don't look for the score. You look for what system you're doing so that you gain momentum for the next game. Okay, so inbounding the ball, si Lionel Barde, binigay kay Mr. Basic. Mr. Basic. Ayan na, pumaporma na, coach. Shoot! Pinakita na naman ako. Wala. And Wawa Ayo with that rebound. Barde hands it off. Ayo for that 3. No good. Rebound. Nakuha pa ni Progoso. And
Nagreklamo coach yung bench ng Goa dito ng traveling daw. Pero Oo. wala naman tawag ang ating referee. So, And it's okay. Kadir, bumuelo. Kadir, 2 Kaso, points. bukas na lang, sabi ni coach. Oo, akala ko. Gigibay na ulit yung Ricos eh. Oo. Para ano daw, reset back to 0. Oo. Ayan na si Mr. Basic. And Basic na naman, tinapos nga lang. Ignacio with that ball fake kay Lionel Barde, Fragoso to Barde, pumukol. Kaboom! Ringless pa yun, partner. Oo. Tinuro pa. Yes. Talaga naman. And eto na, Lozada. Lozada with that step back. Wala. So parang wala nang execution na nangyayari Oo, ngayon. partner, yung Goa. At kita mo naman sa kanilang body language. Dito pinapaulanan pa. Yes. So, kamaligan. Talaga na-deflate na itong moral nitong Team Goa. But they have to think about that. This is not the only game Yes dito naman, sa bigatin. And hindi naman magtatapos yan sa unang talo pa lang. Hindi naman yan masusukat doon na every team has a bad game. Siguro nga dito sinusubukan o sinusubok itong Goa sa game na to kung ano pa rin ang magiging approach na despite the non-stop barrage nitong Team Kamaligan outside, inside, the team chemistry. Nakikita pa natin nag-handoffs pa dito yung both shooter Barden, Wawa Ayo, and Ayo with on the rhythm shots na dito sa mostly top of the key 3 points. Yes, plus yung never ending energy nito si Aquino. Bimbi Aquino. Bata ko yan. Parang sila pa yung naghahabol. Oo, sila naghahabol eh. Nakapo-full court pa nga, coach. Okay, so ito naman si Plaza. Nagbaba ng bola. Medyo malamig pa pero aatake. Umataking itong si Plaza with that lefty layup. And yun, nangungulit yung Plaza. Binigay kay Ayo. Ayo to Barde. Barde shoots. Misses everything na kuha pa ni Alipante. Kaso, lumagpas sa kanyang kamay, coach. Nauna yung isip bago pagsasalo. Natawa na lang doon si Peach Alipante nung ginawa. Sana nahawakan niya. So, Belyesa, bagong pasok. Binigay dito kay Plaza. Plaza right now. Ayun, lumusot. And mukhang mali ata yung naasintan ni Plaza. And one reverse. Ang tawag natin noon. Bago yun Pero pag pumasok naman yung coach tapos biglang bumagsak, 2 points yun. Pwede. Pero dipindi. Sabi nga niya. Ang bilis din itong Plaza, coach no? Oo. And siguro ang kulang lang sa game niya ngayon is a jump shot. Okay. Kasi aanhin mo yung bilis mo kung gano'n naman, ang aabutan mo sa ilalim, pader. Pader, oo nga. Matataas na mga poste. Oo. And yun, may tinamaan, coach. Night-night. Oo, medyo doon si Peach Alipante yung pasa niya. And, ganda. Pinasa ngayon dito kay Lozada with that fake pass. Muntik pang magaw. Lozada ngayon. Naagawan na nga ni Aquino. Rolling. Gumulong doon si Bimbi Aquino kaya natawagan siya ng traveling. So, yun na nga, part yan ng rules natin, officiating, kids, watching, paghawak nyo yung bola at nandun kayo sa floor, huwag na kayo huwag kayo mag-attempt mag-roll. Pangalawa, huwag na kayo mag-attempt na bumangon na hawak nyo yung bola kasi tatawagan kayo ng traveling. Yes. Sa Bicol nga, huwag kayong mag-ikol-ikol. Ayan. At may substitution dito. Papasok na si the veteran Edwa sa pinalitan si Belyesa. And ito na, Lozada, binigay kay Vivares. Right now, siguro kailangan na lang ni Vivares makakuha uli ng confidence in rhythm
going on to the next game. Brian So itong si Brian Lozada, binubuhat niya talaga ng binubuhat to. Muntik pa makaagaw doon. And Barde right now, binigay dito sa kanyang kapatid, si Marjon and Mr. Basic. Ano yung coach? Dinukot lang ni Mr. Basic, pa side view pa. Lupit. Ham time. Ham time. Mr. Basic, magaling. Grabe yung ham time na yun. And itong si Plaza, I believe he is playing for the Shepherdville Rams. Okay. So additional firepower yan para sa Shepherdville Rams. Oo, and Vivares to Plaza. Plaza with that patented floater, wala nga lang. Again, they're trying to do that pabanda tira, kaso wala. And yung kulit ni Plaza, hindi po kami kasali dito. Muntik na tamaan yung ating mga magigiting na crew dito sa ating table na nag-ooperate. So, ayan na. And ayan na nga. Yung Grabe pa sipag. And Vivares to Lozada connection, wala. Yung sequence na yung coach talaga naman, si Vivares napapatingin-tingin na lang sa taas. Kasi nga ako, hindi niya talaga mahanap yung butas. Netong, yung ano niya, yung laro niya, coach. Simula sa simula at medyo lumamig. At hindi, siguro naman, tingin ko magandang scouting din to yung ginawa ng Kamaligan doon. Kasi alam nga nila, binansagan nga si Vivares na silencer. Last 2 minutes. And finally, yun, I think that's his first points here in second half, coach. And Fragoso right now, one-on-one kay Kadir. Can we right now call this a garbage time na, coach? Not yet, coach. Sabi ko nga, may mga bata dito, at least dalawang player, though is a current standout in the college team. Siguro panahon to para at least yung learning pa din, you do well sa paglalaro dito kasi makatututo pa rin tayo kahit paano dito. Yes, and that was a very unselfish Medic. Medyo ano doon, coach, think na tapilok doon si itong the lone player na napakaganda ng nilalaro dito sa Goa, si Lozada. Yes, tapilok siya, partner. leaving his heart dun sa court. Oo. Ngayon lang ata ito ilalabas ni Coach Anthony Lenzo, si Lozada. Kanina pa yan talaga, coach. Nasa loob at hindi napapagod yan. Kanina pa. Oo, talagang 1 minute and 20 seconds. heart and soul ng Team Goa right now. So, hinihintay nilang matapos with 1 minute. Kailangan pa rin mag-execute. Kailangan pa rin magpakitang gilas dito. Gandang galawan naman doon, coach, ng veteran ni Duasa sa ilalim. Oo. I think yung Niduasa, kabatch mo ata ito, coach? Ahead ako, coach, at least 2 years kay Niduasa. And there was a foul kay Sir Leonel Parte. And he's going to the line to shoot 2. Nakakuha pa doon ng foul si Sir Chief Leonel Barde. Ano yung biggest takeaway ng Goa dito sa larong ito na natalo sila? Ano sa tingin mo yung coach? Number 1, coach, kanina pa, di ba? Very obvious nung first half. I'm sorry, ngayong nalalamangan sila, may possibility matalo na sila. Oo, coach. So, yung kanina, yung adjustment nila sa... Although, kasi coach, nakikita ko naman sa simula pa lang yung length ng Kamaligan is in full display. Hindi lang sila merong length ha. Meron silang athleticism and sobrang aggressive neto at hindi natapatan nitong Team Goa doon sa bakbakan sa ilalim. So I guess doon sila nagulpi at change plan nila. At yun na nga yung Team Kamalingan displaying a never say die attitude kahit sila pa yung lamang na lamang. 20 seconds. Oo. And it's a good lesson. It's a good lesson kasi hindi naman maganda na puro ka-district lang nila nakakalaro nila. Oo, coach. Okay, so dying seconds of the game and to finalize this, it's 88-68 final score
with Kamaligan getting their first win dito sa ating bigatin. So, all throughout the game, kontrolado ng Team Kamaligan yung boards natin, kaya nga madali nilang na-dictate yung tempo, and at the same time maipalis yung rhythm ng mga players, especially itong si Vivares, ang head-to-head matchup natin kanina, na take away nila yung momentum ni Vivares dito at mostly ng Team Goa. Oo, and also hindi nakahanap din kasi talaga si Karoropan ng makakatulong niya. Oo. Minsan may mga two-man game na ball screen siyang inihingi sa sideline, kaso hindi nagkakonektahan doon sa kanyang teammate, kaya pag dumadrive siya minsan, madaming effort siyang ginagawa just to dribble the ball. At the same time, siguro partner sa kadadami-dami ng kakadribble, pagdating doon sa kailangan mo nang ma-shoot yung bola ay magmimintis ka na, siguro because of the fatigue factor. Yes, and very balanced yung naging atake ng itong Kamaligan, with everyone contributing on this game. Oo, they're bullying it from inside and outside. Tapos nung second half, pumutok pa yung Wawa Ayo, and at the same time, every time they miss a shot, they went aggressive, getting those offensive rebound. And yun na nga, nagagamit nila yung length nila dito sa mga basic shot ni Ignacio, yung veterans move ni Babap Santa Maria. Yes, and kanina nga, Coach, di ba, nakita natin na si Babap Santa Maria, though hindi siya naging scorer that he usually is, di ba, he was able to facilitate. Oo, Coach. So yung iba pa rin, siyempre si Pragoso, we have Tolentino, siyempre yung Hima na guardian nila na mga young guns dito sa Team Kamaligan, at yun ang nagdidictate talaga ng momentum and tempo dito sa kanila, with so many offensive rebounds. Hamakin mo, Coach, first half pa lang 28 total rebounds na sila, with I think 14 offensive rebounds yung nagawa na nila during the first half alone. So malaking bagay yun. Oo, that entails extra possession para dito sa Kamaligan, and doon sa extra possession na yun, pakonti-konti yung moral nitong Goa na-deflate na talaga. Kasi parang ang hirap dumipensa. Nagmintis na nga yung kalaban, tapos makukuha pa nila. So it was really a good game para dito sa Kamaligan, hitting Goa inside, outside with the rebounds, and balance yung naging scoring. So ito yung dapat na tinitingnan ng mga bata right now na nanonood. Ayun nga, how will you perform, especially if ikaw yung alam mo, sa tingin mo, ikaw yung alas nila, you're the alpha, you're the top dog of your team. Every time you step on the floor, alam mo kung may bubuga ka, dapat ilabas mo yan every game, na no matter what, kung sino pa yung kalaban dyan, mataas, mababa, mabilis o mabagal pa yan, kailangan mo mag-perform every single night, every day that you will step on the court in order for you to get that victory. Even yung si Kobe Bryant Pableo, yes, he was able to give a solid game. Na kanina, di ba, umabot na siya ng 16 points on that third quarter. Di ba? Silently, he was working, and everyone was hitting from all cylinders. Yes, it's a total team effort ang pinakita dito ng Team Kamaligan. That's why they became victorious sa ating unang laro pa lamang dito sa bayan ng San Fernando. At sa mga susunod na laban dito ng Team Kamaligan, na papahirap ng papahirap, lalo sa kanilang bracket B, na medyo clog. Sinasabi ko ang clog, medyo mabibigat yung napunta sa bracket nila with Kamaligan. Yan nga, yung Goa, we have San Fernando and Del Gallego on their bracket para dito sa ating Biga 10. Yes, and talagang bigatin ang magiging mga laban na makikita natin. Talagang bakbakan, and mapapansin pa natin na hindi pa ito yung final form ng mga teams. Yes, hindi pa ito talaga. Okay. So right now,
Right now, we are waiting para sa ating Kasuroga, player of the game na kasama ni Carmela. And with that, we would like to thank you for being with us dito sa larong ito. Again, this is Coach Peter Barcelon, your friendly neighborhood commentator. And I am your analyst for this game, Coach Nuki Sabio. Okay, and see you on the next game. Take it away, Carmela. Ayan, first game and also the first win ng Team Kamaligan dito sa ating quarterfinals. And now with me is our Kasurug player of the game, si jersey number 13, Samuel Ignacio, scoring 18 points, 12 rebounds, 2 assists, and 1 block. So Samuel, first of all, congratulations to you and your team. Kamusta naman yung naging first game niyo dito sa ating quarterfinals? Yung first quarter namin, medyo para magulo pa yung laro namin dahil yung iba kasi hindi nag-practice. Kaya medyo yung wala kaming play na ginawa eh. Kaya magulo yung laro namin. Ayan, so this game, sabi mo nga, this is like a deja vu. Nakalamang kayo sa Team Goa, nakahabol ang Team Goa, but still you guys, especially you Samuel, managed to do a better ending. So paano nyo yung nagawa? How you were able to do that? Sabi ko sa mga teammate ko, sabi ko, box out lang para makuha, ma-rebound namin yung bola, hindi sila maka-offensive rebound. Ayun. Ayan, thank you so much. May gusto ko bang pasalamatan, especially your fans, families, and friends? Go on. Salamat po kay Boss Roger Carino, pati kay Mayor Jano, sa mga fans ng Kamaligan, pati na yung asawa ko na si Apple na nagsusuporta sa laro, pati yung mama niya, yung nanay ko, si Shirley at saka ate ko, kuya ko, saka advance happy birthday sa anak ng babae, Cassie. At saka yung mga teammate ko, maraming salamat sa aggressive. Saka good luck sa Team Masa, championship nila ngayon. Wala ako, nandito ako. Good luck! Alright, that's it mga kasurog, ang ating best player of the game. Kaya stick around mga kasurog dahil muling magbabalik ang Ako Bicol Cup Camarines Sur para sa ating last matchup game, labanan sa pagitan ng San Fernando at Del Gallego. Maraming salamat.